nagbago sa ating pandinig ang iba't ibang mukha ng pang-aabuso sa mga kababaihang OFW. Pisikal, emosyonal o sexual na pang-aabuso. Ilan sa kanila sumigaw na ng hustisya. Pero alam nyo bang hindi lang pala sa mga babae nangyayari ang ganitong klase ng pang-aabuso at panghahalay? Ultimo mga lalaki na bibiktima rin ito. Halos araw-araw laman ng gym at si Emil, di niya tunay na pangalan. Ang pagpapalaki raw ng katawan ang kanyang nagiging libangan, ito raw kasi ang nagpapawi ng kanyang pagkabagot sa Kuwait. Pero tulad ng mga barbell na kanyang binubuhat, tila nagkaroon din siya ng isang mabigat na pasanin na habang buhay niyang dadalhin. Oktubre taong 2005, nang gabihin si Emil mula sa gym. Wala siyang maparang taxi nung gabing iyon hanggang sa may Arabong nagmabuting loob na nagpasakay sa kanya. Makamabait naman po yung mama. Tapos kinausap po ako na i-drop lang daw nila yung mga gamit. Kaya pumayag din po ako dahil sa pagod po. Mahirap pong nakatayo sa kalsada na nag-aakong yung mga transport. Nung una, tila kampante pa si Emil sa kanyang kasama. Pero habang nagmamaneho, napansin niyang hindi na pamilyar ang mga lugar na kanilang pinupuntahan. At laking pagtataka niya na imbes na ihatid siya pauwi, sa disyerto siya dinala. Laking gulat ni Emil na wari may grupo ng kalalakihan na nag-aantay sa kanya. Pinababa po nila ako. Katapos po noon, kinakausap po nila ako, natanggalin ko raw yung damit ko, hindi po ako pumayag. Pero yung isa, sinuntok na po ako kaagad sa sinikmurahan po agad ako. Pinagtulungan si Emil ng 6 na lalaki at kahit pa ensayado sa pagpapalakas ng katawan, hindi umubra si Emil sa pagkuyog ng mga ito sa kanya. At hindi na rin siya nakapanlaban pa. Dito na pinilit ng mga salarin ang mga bagay na kahit pa sa isang pangubot, hindi niya magagawa. Isa, inaano niya na kailangan ko daw anuhin yung ari niya. Isa naman, pinag-iipo-ipo na po ako. Hanggang sa hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Si Emil, biktima ng gang rape.